ipaglaban ang ating karapatang pangtao. At kasama ang simbahan. Ayan, naglalagablag pa rin ang init ng mga tao dito sa EDSA at ang diwa ng EDSA, Father Toots. Oh, alam mo kapatid, busy tayo pero andito tayo. Alam niyo po ba, palagi kami binabatikos, kayo mga pari, madre, seminarista, obispo, dapat magdasal lang kayo. Nagdadasal ba tayo? Oo, ako nagdasal ako. Ako din. Tapos na kami nagdasal, kaya nandito kami ngayon. Pero kasi yung dasal na walang aksyon, wala yun. Basta ako pinagdasal ko, may speech. Sa Bisaya yun, Padre, atik-atik mo ba? Atik-atik ka. Sino mga Bisaya rin? Bisaya. Oo, mga Bisaya. So, national para tayo in scope, ha? So, ako po si Father Toots Guadafe, isang Carmelite na pari. Kami po ay contemplative, nagdarasal kami. Kaya sa aming dasal, ito ang produkto. Sasama kami sa sambayanan. Ako po ay nasa Task Force Detained of the Philippines na miyembro ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates at kabilang din ang JPIC Network ng Conference of Major Superiors in the Philippines! Ako naman po si Father Angel Cortez, ang kasalukuyang Executive Secretary ng Conference of Major Superiors in the Philippines, isang Franciscano at isang makabayan kasama ninyo! So, alam na this, hindi lahat na gwapo ay artista. Meron din ilan na nagpapari. Dancer kami dati. Ano kami, makabayan, dancers kami. Mukhang malusog. So ngayon, babasahin po namin ang statement, joint statement ng clergy and citizens for good governance. Yes. The clergy and citizens for good governance rejects corruptions in all forms. We demand accountability from the Marcoses, the Dutertes, and in our Congress. We reject the 2025 national budget because it promotes the interests of politicians and betrays the welfare of the Filipino people. It was designed to weaken our institutions, promote patronage politics, and reinforce the unjust status quo. We call on the Supreme Court to rule on the constitutionality of the General Appropriations Act for 2025. We call on Congress to repeal the General Appropriations Act of 2025 and to rectify the flaws of the budget and enact a people's budget by strengthening education, public health, and critical infrastructures, and to defund non-critical public works projects which promote corruption among our politicians. We call on Congress to enact an anti-political dynasty law in accordance with the provisions of the 1987 Constitution to help effect good and responsible governance in the Philippines. No to political dynasty! We call for genuine transparency, full disclosure and accountability in all public acts on budget, legislation, specifically the acts of the Bicameral Conference Committee and utilization by the government. We call on the release of all the names of supposed beneficiaries of the ACAP program and all dole-out programs of this administration so that a proper people's audit can be conducted. We demand for abolition of confidential funds. Our stand against corruption includes a call to address the crimes and corrupt practices conducted by the former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. We call on Congress to exercise its constitutional mandate to rid government out of inept and corrupt politicians like Sara Duterte by impeaching her. We demand Secretary Teodoro to disclose the results of the military's investigation of 2 military aides who ended up in possession of the 125 million confidential funds of Vice President Sara Duterte. We demand the Marcos administration to file the appropriate cases against the Dutertes for the crimes they committed
salamat po. Pagbabalik kami mamaya. Thank you po, mga father! Ngayon naman, mananahimik na lang ba tayo sa harap ng garapal na pagnanakaw sa ating bayan? Hindi! Magpapatalo ba tayo sa mga sinungaling at korap? Tama ba na kung sino pa ang magnanakaw, siya pa ang bida? Titigil ba tayo sa isang hapon na pagkilos lamang? Hindi, syempre. Kaya naman po, hinihikayat po ang lahat na lahat po ng mga video, nakikita po namin ng mga cellphone nyo. I-post nyo po yan with the hashtag panagutin at hashtag Noise for Good Governance. Naghihintay din po ang Facebook page ng Clergy for Good Governance. Pwede nyo po silang itag at i-message at magbigay po ng inyong pananaw dito sa tindig natin. Okay po ba, mga kasama? Ayan, para naman po, tawagin naman natin ang ating susunod na tagapagsalita, si Max Maglana ng Konsensya Davao. Headline sa dyaryo, ang pagkapikon ni President Marcos sa anyay destabilization sapagkat may mga nagku-question sa national budget for 2025. Hindi naiintindihan ni President Marcos, kanyang pamilya at iba pang mga politikal na angkan